kulang pa. So, sana may mabanggit pa siya mga surprises. Wala akong masyadong inaasahan sa magiging sona ng Pangulo. In fairness, maganda po yung sona speech ng Pangulo. So opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na... Tulad po ng dati, magbabahagi tayo ng video dito sa ating channel. Alam natin na kanina nangyari yung suna ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ngayon ko lang nabuksan yung aking mobile, kaya ngayon lang ako nakapanood ng kanyang suna, pero hindi lahat ay napanood ko, kundi itong isang interview rito sa isang dumalo sa pagsuna na ito, isang kongresista. Titingnan natin kung sino nga ba itong nagkomento tungkol dito sa sinasabing hindi raw niya wala daw siya masyadong inaasahan sa suna ng Pangulo. Panoorin natin itong video niya para mas maintindihan natin. Maraming akong video na napanood pero ito ang isa sa gusto kong ibahagi sa inyo. Dahil ito ay parang kakaiba yung kanyang komento dito, parang may laman. So ito ibabahagi ko sa inyo. Ano inaasahan natin sa magiging ulat ng bayan ni Pangulong Marcos? Wala akong masyadong inaasahan sa magiging sona ng Pangulo. Kasi for 4 years in the administration of PBBM, walang kahit isang makabuluhan na batas na naipasa o na-include man lang dun sa priority. Specifically for wages, tapos doon sa pag-address sa problema ng mga manggagawa. Take note, there are 2 pending bills in the House of Representatives. First is the legislated wage increase to 100 pesos. So nakatenga, hindi umuusad. Second, House Bill number 8081, yung magbubuwag ng provincial rate. Nakatenga rin, 200 congressman ang sumusuporta dito, take note, including House Speaker Bo GB. Pero malinaw ang tugon ng administration na hindi ito priority. So anong ire-report ng Pangulo tungkol sa mga manggagawa? So that's the problem. Kaya walang masyadong inaasahan, pero kung may masasabi si Pangulong Bongbong Marcos at ipapangako niya, sasabihin niya na i-include ito sa priority bill ng administration, ako pang unang papalakpak. Pagdating dun sa... Ano yung hinaing ng ating mga ordinary manggagawa? Una, ang panhawagan kasi dalawa no? Sahod itaas, presyo ibaba. Sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, numero 1 dyan yung prices of petroleum products. May nakabinbin na tanggalin yung value added tax on electricity and petroleum products. May ginawa bang administrasyon? Wala. So ang taas ng bill sa kuryente, ang taas ng bilihin, ang taas ng tubig, walang ginagawa yung administration. So sa sahod, pinagmamalaki yung 85 pesos dito sa NCR. Take note, hindi naman yan dahil sa Pangulo. Yan ay bunga ng patuloy na pangangalampag at pagkilos ng mga manggagawa. Pero kulang pa rin yan. So based on our computation, at least 200 pesos ang dapat na idagdag. Pagdating sa korupsyon, anong inaasahan yung sasabihin ng Pangulo? Tingin ko baka ipagmalaki niya yung mga naipakulong in the recent months. Pero alam ng mga Pilipino na meron pang mga big fish dyan. In fact, pag sinundan lang natin yung binabanggit ng mga nasangkot sa flood control scandal, itinuturo na mismo yung Malacanang. Pero wala pang kahit isa na naimbestigahan sa Malacanang. Even the President himself. Sabi meron pasabog daw mamaya. So inaasahan namin baka mabanggit si former Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin kung may masasabi si Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto ng mga kababayan natin, ng mga manggagawa, talagang may makulong. Hindi yung kaalaban lang ng administrasyon. Even the closest allies of the President, kung sila isangkot sa flood control scandal, ikulong. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat. So itong isang video naman, yun pala si Kamanggagawa Party List Representative Ilisan Fernando. At itong isa na video na ipapanood ko sa inyo ay kakaiba naman ito. At ito na may alam nyo na, siyempre parang nasa talagang umaayon sa mga binabanggit ng Pangulong Bongbong Marcos. So ito, panoorin nyo rin ito. Send your reaction lang po sa sona.
In fairness, maganda po yung SONA speech ng Pangulo. So opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto kong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish na makakasama dito sa mga kaso, dito sa flood control. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. So, maganda po yan, mensahe sa taong bayan na walang sasantuin dito sa issue ng flood control. At marami siyang sinabi at binanggit. For example, yung pagbaba ng presyo ng kuryente, natatanggalin na po natin yung systems loss. Naku, lahat po tayo dito, lahat po tayo makikinabang yan. Lahat ng bill ninyo, ng Meralco, lahat ng bill ninyo sa probinsya, babawasan ng presyo at bababa ang presyo ng kuryente ninyo. So, malaking bagay yan. And of course, many other things that he mentioned that are marching orders to Congress to pass, gagawin po natin yan. Nuclear energy, sir. How would you rate the speech? The speech, I'd say it's a 9 out of 10. He hit it right on the head. Ako ay tumayo nung binanggit niya yung systems loss. Binigyan ko siya ng standing ovation. Tumayo din ako nung sinabi niya na ang dignidad ng ating bansa ay hindi dapat may sakripisyo. Hindi po tayo rasista. Hindi po tayo unggoy. Ika nga ang sinabi niya. At ako'y natutuwa na binanggit po niya yan. At itinayo na ang dangal ng ating bayan. So, hindi tayo mapapaapi ng ating mga kapitbahay. Kaya ako'y natuwa dun sa binanggit niya. So overall, it was a good speech. We just have to follow through. Kailangan natin i-follow through ito. Dahil marami tayong mga kababayan nahirap pa rin sa buhay nila na yun. So hopefully, pag na-follow through po natin ito, next SONA will be a happier SONA for everyone. So yun, inyo pong napanood yung dalawang video na may magkaibang komento ang kanilang inihayag. Iyon ay si Kamang Gagawa, Party List, Ili San Fernando, at itong huli ay si Mig Subiri. Kilala na natin yan. Magkaiba ang kanilang pahayag na ibinigay at sa inyong palagay, ano ba ang mas magandang paliwanag ang ibinigay ng dalawang ito? Magandang paliwanag dahil umaayon sa lahat sa sinasabi ng Pangulo, at yung isa naman ay mukhang may mga hindi siya hindi tugma sa kanyang panlasa, o hindi siya umaayon kasi nga parang nakulangan siya doon sa mga sinasabi ng Pangulo. Kahit sabihin natin na yung isa tungkol sa kapakanan ng mga manggagawa ang iniisip, pero kahit naman itong si Mig Subiri, alam naman natin na kaya lang masyado siyang humanga sa mga sinasabi ng Pangulo. So nasa sa inyo po kung ano ang inyong pananaw din sa magkaibang video na ating pinanood, at kayo po, pwede po kayong magpahayag din ng inyong opinion, reaction o komento kaugnay sa inyong napanood ng mga video. At maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang panonood, at sana'y patuloy nyo pa rin suportahan ang mga binabahagi nating video dito sa channel na ito. Maraming pong salamat. Bye-bye!